ating hadith na yung Brad, sabi ng siguro, ikaw na lang inshallah brother Ismail, basahin mo yung hadith na yun bro, inshallah. Mashallah. Dagdag ko lang po muna sige. bago dun sa binigay ni Brother Kamar na meaning ng corruption. Ano katigan sa dictionary dito. So, corruption is dishonesty. So, isa po yun sa meaning niya, dishonesty. So, ang kaguluhan po na nakikita natin sa ngayon, it all falls back sa tinatawag natin na hadith na sinabi ni Brother Kamar kanina. So, hadith ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sa hadith, sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ala inna fil jasadi mudghah, katotohanan na sa isa ating katawan meron dong mudghah, meron dong maliit na laman. Wa idha saluha, at kapag ang maliit na laman na ito ay naging salih, malinis, pure, clear, saluhat sairu jasadihi. So, magiging malinis, pure, safi ang lahat ng gawain ng parte ng isang pangatawan, ng isang nilalang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin na idha fasadat, kapag ka ang parte ng katawan na ito na maliit ay naging fasad, naging marumi, let's say nakurap, po. Kasi pwede natin sabihin nakurap ang sarili, kasi we can sabihin nakukurap ang sarili, something pong ganon. Kapag nakurap, ganon, ay fasadat sa eroja sa dihi, ay magiging fasad o magiging kurap o hindi rin magiging maganda ang resulta ng bahagi ng kanyang o gawain ng bahagi ng kanyang pangatawan. So, ito po yung gawain ng ating puso. Kasi sabi ni Muhammad, ala wa huwal qalb. Sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang sinasabi ko sa inyo, ang maliit na laman na yaon ay ang inyong puso. Kaya mga minamahal naming magulang at kapatid sa pananampalatayang Islam, mga ginigilaw namin tagapakinig, sa anumang pong relihiyon, napakalaki ng ginagampanan ng ating mga puso. Kasi sa ating puso, doon nananatili ang ating intention, sa ating mga gagawin. Kasi it all falls back kung paano natin in-intention gawin ng isang bagay. Kung ang ating puso ay merong intention na mabuti upang isagawa ang isang bagay, we all do sacrifices Like si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang naging intention ay ipaabot ang kautusan na nag-iisang Diyos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao, and nag-sacrifice si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, nandyan, kung naalala po natin yung history ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang mga Quraysh, ang mga Arabo noon sa tribong Quraysh ay nagtipon-tipon at sinabi nilang, "O Muhammad, ibibigay namin sa iyo lahat ng iyong pangangailangan. Itigil mo lang yan, pagdadawang mo na yan. Ibibigay namin sa iyo ang kayamanan. Ibibigay namin sa iyo ang mga babae na gusto mo. So, itigil mo lamang yan." So, nung sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung masyhur na alam po natin, sabi niya na kahit ilagay pa ninyo ang araw sa aking kanang kamay at ilagay ninyo ang buwan sa aking kalimang kamay, ay mataraktuha na lamal. Kailanman ay hindi ko bibitiwan ang gawain ito. So, it all falls back po sa ating intensyon. At ang pinaka-main doon, yung sinabi ni Prophet Muhammad na innamal a'malu binniyah. Alam po natin lahat ng hadith na ito, no? Ating mga gawain, nakadepende yan kung paano natin siya in-intention gawin. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. At ang lahat ng tao, huhusgahan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang mga nagawa sa kung paano nila iyon in-intention. Like for example, ang nangyayari po sa atin sa Mindanao sa ngayon, meron tayong nababalitaan na, ginawang human shield, pinasabog ang hospital, pinatay ang mga sibilyan, ang mga Red Cross, nababalitaan po natin sa TV ngayon, mga ganung bagay. So, sa atin po nakakaabot ito, ngunit hindi tayo yung mga saksi na nakakita mismo doon sa pangyayari. Although we feel so bad dahil like human being, nasasaktan po tayo sa nangyayari dahil kapwa natin tao yon. Ganoon pa man, ipinapaabot po sa atin ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ating mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi niya na al-harbu khida, ang labanan o ang digmaan, ito ay isang mapanlinlang. At hindi dapat tayo, sabi niya,
nagja-judge kung tayo ay hindi kabilang o hindi naroroon mismo sa gawaing iyon. Allah. So isa po yun sa mga dapat na panghawakan natin sa ganitong mga bagay, lalo na sa panahong ito. At doon din sa katuloy ng hadith, sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na faman kanat hijratuhu lillahi wa rasulihi, ibig pong sabihin kung ang kanyang hijra kasi ang hijra na ito na sinabi ng mga ulama natin kung paano na ipinaliwanag ang pagpasok niya sa Islam o yung mga gagawin niya, kung ang intention niya sensya na po. Yeah. Kung ang intention po niya sa gagawin niya ay para sa Allah at para sa kanyang propeta, fa hijratuhu lillahi wa rasulihi. Masyaallah. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha o imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilay, sinabi ni Prophet Muhammad. At kung ang kanyang intention sa kanyang paghihijra, yung pagpasok po niya sa Islam o yung gagawin niyang mga gawain ay para sa mga kayamanan na makakamtan niya sa mundong ito, o kaya para doon sa babae na gusto niya, ika nga po halimbawa papasok siya sa Islam, o halimbawa meron siyang gagawin na gawain na para doon sa babaeng papakasalan niya, fahijratuhu ila ma hajara ilay. Katotohanan ang kanyang ginawa ay para doon sa ini-intention niya. Ikaw po makukuha niya yung reward nun, ngunit ang reward ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nakalulungkot ay hindi mapapasa kanya. So let's all pray o magdua po tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala na ipagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala ang